ka-podcast, ako nga pala si Ate LJ. Sa yugtong ito, hindi lang sightseeing ang ginawa ni na Kena at Zin. Si Zane naging higit pa sa tour guide. Naging sandigan siya kasi alam ni Zane ang pusong galing sa 7 taong traiduran hindi gumagaling sa isang snap lang. Kailangan ng pasensya, kailangan ng tamang distansya, at higit sa lahat, kailangan ng taong hindi bibitaw kahit ang gulo-gulo mo pa. Naglalakad sina Kena at Zane. Hawak ni Kena ang kamera niya. Napansin ni Zane na nahulog ni Kena ang lens cap ng kamera. Agad itong pinulot ni Zane, pero hindi niya agad ibinigay. Oh, heto na naman tayo. Muntik na naman mawala. Pero alam mo, Kena, okay lang yan. Kahit mahulog lahat ng gamit dito sa Brooklyn, pupulutin ko lahat yan. Walang pressure. Pasensya ka na ha. Masyado pong sadbog lately. Hindi ko alam kung paano mo ko natiis sa buong tour na to. Kena, hindi kita pinagtsatsagaan, inaalagaan kita, hindi kita pipilitin na maging okay agad. Kung gusto mong umiyak sa tapat ng tulay na to, go lang. I'm just here one step behind you. Order si Zane, biglang pumasok si Say kasama si Kiza. Mukhang nag-away din ang dalawa. Pero nung makita nila si Kena, tila gustong lumapit ni Say. Nakita ito ni Kena, nanginginig ang mga kamay niya. Gusto niyang sumigaw o lumaban. Say, bakit nandito pa rin sila? Bago pa makakbang si Kena para harapin sila, humarang si Zane sa harap niya. Nawakan ni Zane ang nanginginig na kamay ni Kena at hinarangan ang paningin nito. Kena, look at me. Tumingin ka lang sa akin. Huwag mo silang tingnan. Hindi sila worth it ng galit mo ngayon. Pero Zane, ang sakit. Gusto ko silang sumbatan. Shh! Okay, relax lang. Breathe. Isipin mo na lang na kahit gaano kasakit yung ginawa nila, dahil doon nandito ka ngayon sa New York. Dahil doon nakalaya ka sa taong hindi ka deserve. Isipin mo yung ganda ng paligid natin. Huwag yung dumi na iniwan nila. Let's go! Tayo sila sa dulo ng park. Tahimik ng paligid. Nararamdaman ni Kena ang seguridad sa tabi ni Zane. Hindi na siya umiiwas. Salamat, Zane. Kung wala kang kanina, baka na-breakdown naman ako sa harap nila. Sabi ko naman sa'yo, ako ang tour guide mo. Hindi lang sa mga kalsada ng New York, kundi pati sa healing pace mo. Kahit hindi ka pa okay, kahit gaano pa katagal, hihintayin kita. Hindi kita pipilitin na mahalin ako agad. Sapat na sa akin na andito ako sa tabi mo. You're safe now, Kena. No more falling objects, no more falling apart. Andito lang ako. Grabe! Ramdam niyo ba yung kilig na may kasamang kurot sa puso? Yung halik sa forehead ni Zane, hindi yung pagnanasa, mga kapodcast. Yun ay respeto. Yun ay pangako na sa gitna ng pagkawasak ni Kena, may isang Zane na handang maging semento para mabuo siyang muli. Pero hanggang kailan mananatiling tour guide lang si Zane? At tuluyan na kayang mabuon sa limot ang anino na Say at Kiza? Abangan natin ang part 5, ang finale ng ating kwento.